May solusyon na isang mambabatas para hindi na makita ang Torre de Manila sa likod ni Jose Rizal. Baguhin na lamang daw ang posisyon ng bantayog para hindi na makita ang gusali. Bagay na mariing tinutulan ng National Commission for Culture and the Arts. May news to go si Tina Panganiban Perez. May naisip na solusyon si Manila Congressman Amado Bagatsing sa problema tungkol sa itinatayong Torre de Manila sa likod ng monumento ni Gat Jose Rizal na binansagang pambansang photobomber. Bakit di na lang daw ikutin ang statwa ni Rizal at paharapin ito sa gusali? Sabi ni Bagatsing, sa ganitong paraan din daw, maitatama ang kasaysayan at mabubura ang sinabi ng mga Kastila na kaya patalikod binaril si Rizal ay dahil traidor ito. But pa yung kalabaw nakaharap sa syudad eh. Bakit si Rizal nakatalikod? To me, Rizal is a national hero. He should not be classified as a traitor. Nabanggit ito ni Bagatsing sa pagdinig ng House Committee on Metro Manila Development tungkol sa Torre de Manila. Pero ang National Commission on Culture and the Arts o NCCA, kontra rito. Masama na nga yung tingin natin sa Torre de Manila, ihaharap niyo pa si Rizal sa kanya? Sinadya rin daw na paharapin ang monumento ni Rizal sa dagat dahil simbolo raw ito ng pagpapahalaga sa ating pambansang bayani. Lahat daw kasi ng mga ari-ariang nakaharap sa tubig, mahal. Isa pa, di rin daw nito sinusolusyonan ang problema. Yung intensyon ng Rizal Monument ay siya lang ang nagmamay-ari ng landscape. So, kung itatalikod nyo, it does not address the incursion into the space. Balak ni Congressman Amado Bagatsing na kausapin muna ang National Historical Commission of the Philippines bago siya maghain ng isang panukala. Baka raw kasi kaya ng resolbahan ng NHCP ang issue at hindi na kailanganin ang isang batas. Tina Panganiban Perez, GMA News.